araw na ito at sa mga bayaning sibilyan, isang mabuhay po sa inyo. Ako po ay may katanungan lamang po patungkol po sa ilang mga bagay, katulad po ng sa atin pong mga tinatawag na partners po. Partner po ito ng ating mga kasundaluhan sa mga war-torn areas. Ito pong patungkol sa mga Citizen Armed Forces Geographical Units po, yung kanila pong allowance. Gusto ko lang po sanang malaman, ayon po dito sa budget na para sa taong 2023, meron pong budget na 3.829 billion para po sa 69,938 na KAFGU. Ang sabi po, meron daw po silang 4,500 na allowance buwan-buwan. At dinagdagan daw po ito ng 2,000 uli. Gawa po ito noong panahon po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko po ngayon, mahal na tagapangulo, ito po ba ay nagaganap na sa ngayon po? Mr. Chair, Yeah. Your Honor, sir. Opo. Sir, ito po ay kasalukuyang nagaganap na. Itong 4,500, sir, is tama po yan, is an allowance on a monthly basis. At totoo rin po yung additional na 2,000 ay ito po ay nabigay na ibibigay sa kanila on a monthly basis also. Nagsimula po itong, tama po kayo, nung yung 2,000 na ito as an additional allowance nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang KAFGO po ngayon ay ating nagagamit, lalo na nga po, sir, at itong ating counterinsurgency campaign ay malaki na ang ating success pagdating sa pagsupot nitong ating insurgency problem, and napalaki ng papel nitong ating mga KAFGO dahil sila po yung ating mga stay behind forces to protect yung mga na-clear na natin na mga areas. Sa aking experience sa paghawak ng KAFGO, ito po ay particularly, sir, sa Eastern Mindanao Command and sa 10th Infantry Division, kung saan karamihan sa mga probinsya dito ay na-declare na insurgency free. In fact, sa Davao region, sir, wala na po talagang guerrilla front na nag-ooperate dito sa region, sa region ng Davao. And all the other provinces like Ilocos sa north, and marami pa po. Itong Zamboanga Peninsula, halos na-clear na po natin. At dito po pumapasok yung kahalagahan ng ating mga KAFGO. Sooner or later, sir, pag in the long term, pag natapos po itong insurgency, masasabi natin na darating ang panahon na tayo mag-stand down na rin, sir, sa KAFGO. Basta naman ma-attain natin, sir, yung certain parameters ng pag-clear ng ating insurgency problem. With the permission of Senator Padilla, please. Itong additional 2,000, iba pa ito sa yung additional na rice subsidy, yung panahon ni President Duterte? I'll check here with our GHQ. Di ba merong rice subsidy para sa mga sundalo? Yes, sir. Yes, sir. Hindi kasamang KAFGO doon. Hindi po, sir, kasama ang So baka counterpart yan, yung baka ito 2,000. na, sir, yung Baka ito 2,000 na yun. na cash, yes. Sa sundalo bigas, Yes, sir. sa KAFGO 2,000 cash. Opo, sir. Sila nang bibili ng bigas siguro. Maaring ganun po, sir, yung ano. Yun na po, sir, yun. Yun na. 2,000, yes. Okay. Go ahead, Po. Senator Padilla. Mahal na tagapangulo, noong taong 2020 po, pinatupad din po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order number 110 na ang nagsasabi po doon yung Comprehensive Social Benefits Program upang magbigay po ng benepisyo po para sa mga ating pong mga bayanang sundalo. Ganun din po sa mga KAFGO na maaari pong nasugatan at namatay sa isang lehitimong military operation. Ito po ba'y nagaganap din po ito?
Yes sir, ongoing po ito. Tuloy-tuloy po ito. Sa akin pong karanasan, nung ako po ay namuno ng Philippine Army at nang namuno na at naging hepe ng Armed Forces of the Philippines, tuloy-tuloy po itong Executive Order 110. Kasama po dito yung mga special financial assistance sa ating mga sugatan at ating mga nasawing kasundaluhan. Kasama po ang CAFGO dito. Tuloy po ito, Your Honor. Your Honor, Senator Padilla, may request lang si Senator Tulfo, may interjection siya kunti about CAFGO. Yes, yes. You have the floor. Especially na pag-usapan yung mga sugatan ng mga sundalo. Sir, yung sa Biluna, ang konting concern ko lang kasi a few years ago, meron pong nangyaring katiwalian ata doon. So siguro it has to be investigated kung hindi pa po nabibigyan ng solusyon yung problemang yon. Imbestigahan natin kasi kawawa naman po yung mga sundalo natin. Gusto ko nga po ma-modernize talaga yung Biluna. Bumili tayo ng mga equipment para naman mapaayos po yung medical care treatment sa ating mga kasundaluhan. Kasi po, they almost gave their life, sa pagsilbi sa bayan. Tapos pagdating po sa Biluna, hindi po maganda yung serbisyo, hindi po maganda yung mga equipment. Kawawa naman po sila. So siguro po pagandahin natin yung mga kagamitan doon. At sana po maging mahigpit po tayo sa budget, sa pondo ng Biluna na hindi po sana mapunta sa katiwalian. Yun lang po isang concern ko. And then pangalawang concern, yung pong subsistence allowance po ng mga sundalo niyo sa Philippine Army is only 150 pesos per day. Sa tingin niyo po, sapat ba ho yun? Kaya kuminsan, kapag nung kampanya po, nag-iikot ako, nakikita ko po yung mga sundalo ninyo, sardinas pong inuulam, kawawa naman po. Ano po mabibili ng 150 pesos per day ngayon? 3 times a day po sila kakain. Kulang po yun, hindi po sapat yun. Siguro po, dagdagan natin siguro, Secretary. Taas-taasan naman natin kasi totoo po yan, kaawa-awa. Panahon pa po ni President Fidel Ramos, gano'n na po yung subsistence allowance hanggang ngayon, baka naman po pwede natin taas-taasan. Kulang po yun. Magkano po mabibili ng 150? In fact, kung akong tatanungin, 150, wala pa siguro yan, hindi pa tayo makababili ng magandang hamburger niyan. Makatikim man lang sana yung sundalo natin mga masasarap na pagkain kasi sila po yung nagbabantay sa atin. Nakakatulog po tayo na mahimbing sa gabi dahil knowing na nandun sila, binabantayan tayo, tapos ginugutom po natin sila. Baka pwede naman, Secretary, taas-taasan po natin. Pero I just want to make sure na maintindihan niyo po. Supportive po ako sa budget ng special sa AFP at hindi po ako pumunta rito para kontrahin. Konting questions lang later. Sige po, go ahead. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Secretary. Thank you, Yep. Senator Tulfo. Yung nga, napag-usapan naman lang yung SA. It's about time siguro na dagdagan natin, 150 pa rin hanggang ngayon. Mr. Chair, yes. 150 per day po ito. Kung tinitingnan natin siya at 150 per day, sa ano po sir, sa field, sa mga kasundaluhan, saan? Sa amin lahat, sir. Binabalansi pa po yun, sir, ng almusal, tanghalian at hapunan. Magkano yung... Alam mo yung sundalo, Yes, sir. kahit bigyan mo yan ng 50 a day, pagkakasahin yan, kahit na imposible, gagawa ng paraan yan. Bigyan mo ng 100 a day, pagkakasahin yan. Gawin mo 150, pagkakasahin yan. Pero in reality, with the present prices now, walang yan, suka, tuyo, asin lang yung Correct. bibili mo dyan sa 150.